Hello, Gemini, Sun and Rising, Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe, holy moly, Gemini. Napakaganda pa unang mensahe ninyo for today is Wheel of Fortune. So, this is good luck and good fortune on your side. Napakaswerte ninyo at this time. Maraming maaring pagbabago, no? Positive changes are coming your way. At yung mga pagbabagong ito, mailalagay ka nito sa isang magandang sitwasyon, no? Magiging maayos ang inyong sitwasyon, kalagayan. This is the divine intervention, no? Napaparating sa inyo. Divine universe is going to intervene into your circumstances para magkaroon ng positibo at magandang pagbabago, reforma sa buhay ninyo. So, depende sa inyong sitwasyon, maaaring iba't ibang parte ng buhay ninyo magkakaroon ng changes, positive changes, posible din na selected areas of life lang ang magkakaroon ng pagbabago, no? But definitely, positive change is coming your way. So, napakaganda. At saka, Gemini, swerte din ito. So, siswertehin kayo, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, lalong-lalo na unang-una sa pera, no? You will be lucky, no, and fortunate pagdating sa inyong kaparahang aspeto. We have 6 of Cups. Ayan. So, this is reunion, no? Merong reunion kayong pupuntahan. Maaaring ito ay ang iba sa inyo uuwi, no? So, there could be travel involved in this energy. Maaaring ang iba sa inyo is going to come home sa kung saan kayo nanggaling, nasaan ang inyong pamilya, nasaan ang inyong mga mahal sa buhay. Maaaring kayo ay uuwi for a specific reason. Maaaring mamamasyal kayo, magbibisita kayo sa mga anak ninyo, sa magulang ninyo, sa asawa ninyo, boyfriend, girlfriend, mga ganon, ano. At saka, sa travel na to, this could be travel by air, no? Kasi ang pick up ko dito, baka merong galing abroad pa sa inyo at kayo ay uuwi. This is also, this is coming home, no? This is you coming home to your family, to your loved ones. At saka, speaking of pagbabalik, meron din ditong magbabalik sa inyo, no, na mga tao. Maaari din na meron kayong muling may encounter na naging parte ng buhay ninyo in the past. Baka yan ay dati ninyong asawa, dati ninyong boyfriend, dati ninyong girlfriend, or dati ninyong kaibigan, no? At maaaring kayo ay magkaroon ng encounter muli, and maybe those people or kung sino man sa kanila ang may encounter ninyo, maaring mag-try din na pumasok muli sa buhay ninyo. So, may mga ganong sitwasyon ng iba dyan. 2 of Wands, maybe pinagpaplanuhan nyo na ngayon ang mga detalye ng inyong pag-uwi, no? Maybe you are making your itinerary, maybe you are nagtatawag na kayo sa mga uuwian ninyo at nagpaplano kayo ng kung ano mga gagawin ninyo pagdating ninyo. For others of you, it may not be related naman sa pag-uwi ninyo ang plano, but maybe you're strategizing and making plans as well for your future endeavor. Mga iniisip siguro ninyong pagnenegosyo, mga ganon, or kung ano pang pagpaplano ninyo sa buhay. There may be choices din na kinakaharap ang iba sa inyo, Gemini. So, siguro nahaharap din kayo sa iba't ibang choices dito at namimili kayo. So, there is decision making na kinakaharap ang iba sa inyo. 5 of Cups, ayan, may lungkot, no? May sadness na nararamdaman ang iba sa inyo dito, Gemini. It could be for different reasons, okay? Maaring related yan dito sa pag-uwi ninyo. Baka meron, baka ano to, maybe you have lost someone, no? Maybe ang iba sa inyo dito merong ikinalulungkot because maybe someone in the family, no, or kamag-anak ninyo have passed on and on the other side na, at maaring yun ang magiging dahilan ng pag-uwi ninyo. And the Gemini, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonate po. Okay? Kung hindi sumasakto ang ibang mga
mensahe dito, ang ibang mga energies dito ay wag ninyo po kunin yan at ibig sabihin hindi yan para sa iyo. That is for someone else, okay? So kung ano lang yung mag-resonate sa inyo, yun lang din ang kunin ninyo, alright? So this sadness also could be linked din, Gemini, sa kunyari missed opportunity, no? Maaring merong mga missed opportunity dito, kaya nanghihinayang kayo, kaya nalulungkot kayo. Maaari din na meron kayong mga ine-expect dito na hindi ninyo natanggap, hindi nangyari, or hindi dumating, kaya kayo nasasad, no? But the advice also ng Five of Cups na to sa inyo is don't focus anymore, or don't dwell on what you don't have or what you have lost, no? But instead, focus on whatever you have in your life right now, no? Kasi ibig sabihin nun, kung hindi napunta sa iyo, kung ano man ang ina-expect ninyo, hindi nangyari ang ina-expect ninyo, it's simply because it's not for you. Otherwise, kung para yan sa iyo, hindi yan hilalagpas sa inyo. 'Di ba? What is meant for you will not pass you by. Lagi nating tatandaan yan. Kaya ibig sabihin, kung ano ang meron kayo sa ngayon, kung ano ang nandiyan dyan sa buhay ninyo, sa harapan ninyo, sa paligid ninyo, ibig sabihin yan ang para sa iyo. Okay? So, what else for Gemini? We have playfulness. Ayan. So, kailangan din ninyo dito na magkaroon din ng oras kayo, panahon para sa pagiging playful, mag-i-embrace din ninyo ang inyong inner child, dahil kailangan natin ng balanse. Okay? Marami siguro sa inyo, Gemini, ang tutok na tutok sa ilang areas ng buhay ninyo, like relationships, trabaho, pamilya, pero yung para sa sarili ninyo mismo, parang nakakaligtaan na siguro ng iba sa inyo yan, Gemini? Kaya, maaring hindi na kayo nakakapag-concentrate din kasi wala nang balanse, 'di ba? Kaya you're being invited here to be sometimes na maging playful din kayo. Meron din kasabihan, hindi ba, na all work and no play makes Jack a dull boy, 'di ba? Kasi kailangan natin ng balanse. Kailangan na lahat ng parte ng buhay natin ay binibigyan din natin ng oras, panahon, atensyon. We need to nurture every area. We need to cultivate every area of life, 'di ba? So what else? We have energy. Ayan, so you may be full of energy at this time, no? So siguro meron ditong ang tawag dito, you have that power, no? You have that power to manifest whatever it is that you want to manifest. Nasa inyong mga kamay na ngayon ang kapangyarihan, kumbaga, para to make things happen, no? To make your ideas come to life, to make your vision come to reality, no? So nasa mga kamay nyo na ngayon ang kapangyarihan para magawa ninyo ang mga bagay na kailangan ninyong gawin or necessary para ma-accomplish ninyo kung ano man ang gusto ninyong ma-achieve sa buhay or ma-accomplish sa buhay. Okay? We have purification. Ayan. So it's time for you to detoxify and purify your life and purify yourself. Kasi parang meron kayong mga negativity, no, na energy sa paligid ninyo, sa energy field ninyo. That's why you need to purify yourself. You need to purify your life in general. So, that includes yung mga tao sa buhay ninyo na hindi naman na nagsiserve ng inyong highest good. Yung negativity na lang ang hatid sa inyo. That also include yung mga pangyayari, sitwasyon sa buhay ninyo na yung hindi naman na nakakabuti sa inyo ang epekto, pero nandiyan pa rin, parte pa rin ng buhay ninyo, so that even also needs to be removed, no, sa sarili ninyo at sa buhay ninyo. Okay? What else? We have hearing messages from spirit. Meron ditong mga intuitive messages na pinapadala sa inyo ang universe. So, it is extremely important as well for you to listen, no, to your intuition at sundin niyo din ang bulong din sa inyo ng iyong intuition. Dahil when you allow your intuition to be your guide, makakaasa kayo na things are going to run smoothly, things are going to be in your favor. Kasi
kapag sumusunod tayo sa gabay para sa atin, ibig sabihin yan ang best para sa atin. Kaya, kung sinusunod natin yan, ginagawa natin yan, that is for our highest good. 'Di ba? At saka, maaari din na hindi lang intuitive messages ang pinapadala sa inyo ng universe, but also symbols, signs, and synchronicities also might be present. Ginagamit din yan ng universe para magpadala sa atin ng guidance. What else? We have embracing the future. Ayan, so maybe ang iba sa inyo dito are already doing things para sa inyong future. Maybe mula ngayon, nagpe-prepare na kayo ng kung ano man ang mga bagay or sitwasyon na gusto ninyong makita na ang resulta, but that is for the future. That is in preparation for your journey, no? In the future. So, we have proceeding softly. Ayan, so feeling ko talaga dito, nakikinig kayo, no? Nakikinig talaga kayo sa inyong intuition, nakikinig kayo sa soul ninyo. Kaya, parang ginagawa nyo talaga yung time na, no? Gumagawa na kayo ng paraan or nagbibigay na talaga kayo ng oras para sa sarili ninyo, para sa lagi, yung parang lagi kayong in connection with your soul, no? Yung bang siguro lagi na kayong nakakapag retreat, nakakapagnilay-nilay, nakakapag-reflection, no? Kaya parang highly connected na kayo sa inyong soul at sa inyong higher self. Kaya lagi kayong sumusunod na sa guidance din ng universe, because you are yung parang nandoon na kayo sa sentro ninyo, no? So you're gonna maybe yung purification na to is going to help, at saka yung pagiging playful ninyo. So that is going to help you be back in balance. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.